Nang matapos ang tawag, ay tumungo ako sa ulatan upang ipagbigay alam ang mga detalye tungkol sa sunog na magaganap sa gusali. Binibini, sa aking palagay ay mayroong pagsiklab ng apoy na magaganap sa gusali na aming tinatahan ni Binibining Maria. Sa inyong gusali? Siyang tunay, Binibini. Ito ay magaganap sa takip silim, sa 6:00 ng gabi. Paano mo nasisiguro yan, Binibini? Ang iyong balita ba ay nakatitiyak? Nag-isip ako ng paraan kung paano ko ilalathala ang aking mga nabalitaan. Hindi ko maaaring italakay na ang impormasyon ay mula sa taong nasa ibang panahon. May nagbigay alam sa akin, Binibini, at binalaan akong huwag tumungo sa gusali ng gayong oras. Kung gayon ay kinakailangan nating magpadala ng mga kasamahan roon upang masiguro ang kaligtasan ng mga taong namamalagi at maging kayo ni Maria. Ngunit ang aking isipin, Binibini, ay hindi ko matagpuan si Maria. Wala akong pagkakaalam kung nasaan siya ngayon. At hindi rin siya nakadalo sa ating pagpupulong. Kung gayon ay tumungo na tayo sa inyong gusali. Dali-dali kaming naghanda at tumungo sa gusali. Bawat silid ay isa-isang kinatok at kinausap na lumisan ng pansamantala. Mayroon na rin kaming mga kasamahan na nakaantabay sa harapan ng gusali. Aming natagpuan si Maria sa kanyang silid na inaapoy ng sinat at hinahapo. Agad kaming nagbigay ng paunang lunas at tinulungan siyang makalabas ng gusali. Sa pagsapit ng 6:00 ng gabi ay aming inaantabayanan ng mga kaganapan. Nang sumapit ang 6:30 ng gabi ay walang pagliyab na naganap kaya ang ibang kasamahan ay lumisan na. Ang iba pa ay nagpakita ng pagkadismaya at poot sa kadahilanang iniisip nilang ako'y nababaliw at hindi nagsasabi ng totoo. Bago sumapit ang 7:00 ay laking gulat ng mga taong namamalagi roon at ng mga ibang kasamahan namin nang sumiklab ang apoy sa hardin. Sa hardin nagmumula ang pagliyab! Dali-dali kaming nagsitungo at inapula ang apoy. Dahil sa mabilisang pagresponde ay napigilan ang pagkalat ng apoy. Bagamat hindi agad-agad ito napigilan at may ibang parte ng gusali pa ang nadamay. Ang kinabuti nito ay walang mamamayang nadamay at napinsala. Nagtagumpay tayo, Ellie. Natagumpayan natin. Si Celeste ang kauna-unahang tao na bumati sa birthday ko. Hindi na nga sumagi sa isip ko na birthday ko eh. Birthday ko pala ngayon. Ang naisip ko lang kanina yung sunog na kailangang mailigtas ko si Celeste sa sunog. Nagdamag akong gising at hindi ako mapakali. Pagdating ng 6 AM, nirefresh yung mga article kung saan nakalagay yung mga listahan ng sunog. Pero walang nagbago. Nakalagay pa rin tong building sa mga naganap na sunog dati. Hanggang magtanghali at hapon ay binabantayan at chinecheck ko. Wala na akong ginawa kundi mag-refresh maghapon pero ganun pa rin. Ibig sabihin ba nun? Hindi namin napigilan yung sunog? Bakit ganun? Napigilan naman namin yung mga naunang sunog. Bakit yung kay Celeste ay hindi? Nang maggabi ay umupo ako sa upuan sa tapat ng rotary phone para magantay gaya ng nakagawian. Pero pagsapit ng 12:00 ay hindi na nag-ring man lang yung telepono. Lalo lang ako nag-worry. Wala ba si Celeste sa unit? May nangyari bang hindi maganda? Akala ko isang beses lang hindi magre-ring yung rotary. Naging 2, naging 3, at naging tuloy-tuloy na. Gabi-gabi ay dinadalaw ako ng mga
tawagan namin ni Celeste. Kahit alam kong tumigil na yung pagtawag, hindi ko pa rin maiwasan mapatingin at umupo sa tapat ng rotary tuwing 12 a.m. Kaya lang, uupo lang ako doon tapos tutulala. In the end, madi-disappoint. Uy, pre! Okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan ah. Today is April 19, 2025. My birthday. Pero, sino naman gaganahan mag-celebrate ng birthday kung sa araw ng birthday mo namatay yung girlfriend mo? Paano ko gaganahan mag-celebrate ng birthday kung araw-araw sinisisi ko sa sarili ko yung pagkamatay ni Celeste? Kung di sana ako nag-birthday, sana andito pa siya. It's been a year since I lost the love of my life, Celeste. We've been together for 10 years, pero I lost her on a plane crash. Ayop. Isang eroplano ang tumapos sa buhay ng mahal ko. Sa isang iglap, nangyari lahat yun. She boarded the plane nung umaga ng birthday ko. And she was about to surprise me. LDR kami for 2 years and yung araw na uuwi siya ng Pilipinas, sana yung unang beses na magkikita kami after 2 years. Pero wala eh. Tandang-tanda ko pa sa isip ko yung huling usapan namin bago mangyari yung plane crash. Nagka-video call kami kasi gusto niya raw siya unang makabati sa akin sa birthday ko. Sobrang cute talaga nito eh. Kahit malayo kami, lagi niya minimake sure na present kami sa lahat ng occasion. Dali na, love. Blow mo na tong candle. I'm taking a video, oh. Oh, sige na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tumawa ako sa sobrang ganda ng girlfriend ko. Wala na akong ibang mahihiling pa. Make a wish muna. Pumikit ako at nag-wish na sana next birthday ko magkasama na kami. Yay! Kahit na nagpe-prepare siya para pumasok nag-make time pa rin siya para sa birthday ko. Ganito routine namin. Papasok pa lang siya pero ako patulog na. Kabaliktad na mundo. Mag-work na ako, love, ha? Take care, okay? Enjoy your day. Huwag masyadong magpapakalasing, ha? Yes po. I know. Alright. Happy birthday, love. I love you. Thank you, love. I love you. Kung alam ko lang na yun na yung huling beses na makakausap ko siya, sana sinabi ko kung gaano ko siya kamahal. Ang sabi sa akin, makakasurvive pa sana kung hindi sumabog yung eroplano at nagkasunog. After a month ng birthday ko, I attended the prestigious awarding ceremony for architects. Dito binibigyan ng parangal yung mga outstanding architect, even yung mga promising new architects. I'm one of the awardees. Ewan ko rin paano nangyari. After everything na nangyayari sa buhay ko, maraming invited na iba't ibang personality and professionals dito. Even mga reporters.
I went to a group of people kasi nandun yung mga kasamahan ko. Congrats, architect! I saw one of your works in Makati and grabe, ang galing at ang ganda. Para akong na-estatwa nung natunugan ko yung boses ng babae. Ewan ko, parang pakiramdam ko narinig ko na yung boses na yun dati. Hey, have we met before? Parang familiar yung boses mo. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.